So guys, itong part na to, so nabisita rin natin. At yung mga nakalagay dito, halos mga prepa yung iba. May mga danyo, may mga glowfish tetra, may angelfish, may mga swordtail, marami guys. So ngayon kasi katanghalian na, usually yung mga isda kasi pag gantong oras na, mga nasa ilalim na yan dahil nga mainit. Pero meron tayong nakita dito mga iilan-ilan, ayun mapapansin nyo. Ito mga danyo. Ayun o. Meron pa rin mga nasa ibabaw, ayan. Pero sabi ni Kuya Third, usually dito mga fry pa yung mga dinadrop nila dito. So ito yung advantage kasi pag malaki yung area, masarap maglagay, no, magdrop sa mga gantong hapa kasi mabilis lumaki. Kasi nga may mga live foods na rin dito na kasama na nakakain ng mga isda. Ayan. So ito na mga area na to, more on sa mga danyos. Ayan, ang dami. Ilang hapa to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na hapa plus ito pa oh. So imagine niyo na lang yung isang hapa pa lang. So more or less kaya na ito maglaman ng mga 10,000, no kuya? Kaya 5 to 10? 5 to 10 ano? So ayan, tapos ito pa guys yung iba. Tapos meron pa rin sila sa dulo. Ayan oh. Ang dami, bago yung iba pa, nireset kakareset lang kasi may mga ilalagay silang bago. Kaya tinatanggal muna nila yung tubig, dinidrain. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So after natin dun sa Cartimar, dito naman tayo sa farm visit. Pumunta tayo dito sa Pila Laguna para bisitahin tong napakalaking farm. At ang daming variety ng mga isda dito guys. So ililibot ko kayo ngayong araw at tingnan natin kung ano yung magaganap ngayon. At tingnan natin kung ano yung mga laman dito sa farm na to. Eh, nakikita nyo sa likod ko. Sa mga naghahanap ng supplier, no? Sa mga gustong mag-avail ng pangmaramihan, bagay na bagay ito sa inyong video na to. Kaya antabayanan nyo hanggang dulo. Tara, let's go! So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, dumayo tayo ngayon dito sa Bulilan Sur, sa may Pila Laguna. So gaya na sinabi ko sa inyo, isa to sa pinakamalaking fish farm, no, ng mga ornamental fish. So sa nakikita nyo, etong may mga net na to. So papasok tayo dito. Isa lang to sa mga fish pond na pupuntahan natin mamaya. Ito, yung mga panda nandito guys, is nireset nila dahil meron silang mga bagong ilalagay dyan. So punta tayo dito dahil meron daw silang i-harvest sa dulo. So by the way, pasalamat po muna ako sa owner ng farm, kay Sir Tony Ong at sa family niya. Grabe, napakainit ng pagtanggap sa atin dito. Ito pa yung mud pond na meron sila dito. So ngayon kasi pupunta tayo ngayon doon dahil meron daw silang mga i-harvest. So check natin guys. Na-miss ko rin mag-farm visit. So yung mga nagtatanong sa atin at nag-update ng mga farm regarding sa mga ornamental fish, ito po yon. So tapusin nyo yung mga video dahil maraming episode to guys, abangan nyo, no? Dahil napakalaki ng farm at hindi kakayanin talaga ng isang video lang. So habang naglalakad tayo, punta tayo dun sa pinakadulo at mag-harvest sila. Grabe, napaka-solid dito guys. Ayan oh. Ang lawak. Yun oh, tingnan nyo. Doon tayo galing, ayun oh. Ayan, mamaya doon tayo pupuntahin sa bahay na yun. Tapos eto yung nandito yung mga hapa nila. Ayan oh. Pa-solid. So hindi ko pa alam kung ano yung mga isda na i-harvest doon, pero check natin, puntahan natin. Let's go! So guys, ayun, pakilala ko lang muna sa inyo yung kasama natin at magtuturo sa atin si Kuya Third. Ayan, anak ni Sir Tony. So pasalamat din ako sa family nila dahil pinayagan tayo na makapag-vlog sa farm nila. Ayan oh, kung mapapansin nyo guys. So akala ko hanggang dun lang sa dulo yung mga hapa, pero meron pa bala dun sa kabilang side. So eto is nireset nila dahil marami silang panibagong ilalapag dito. And yung nandun sa dulo, yun naman yung may mga fully loaded na may mga laman. So ngayon dito,
mag-harvest tayo dito ng swordtail, no? Kuya, no? Swordtail, ito. Bali, ilang months na to, kuya, na yung mga swordtail natin dito? 1 lang yan. 1 month. Tingnan natin, guys. Ayan. So, kasama yung kanilang mga katiwala dito. Kaway naman kayo, kuya. Ayan, no? Ayan. Mga nahihiya, ayan. So, check natin dito mamaya yung makikita natin dito at kung gaano karami yung mga may harvest nating mga swordtail dito. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So guys, natapos na nilang i-harvest yung unang hapa. Ngayon dito naman tayo sa pangalawa. Ang dami guys, oh. Kita nyo yung mga kulay orange na ngayon. Ayan po na. Dami. Okay, oh. So simutin nila yung laman nila dito. Ayan, oh. Kunin nila lahat ng mga swordtail. Dami nga. So guys, nandito tayo ngayon sa unang concrete pond dahil galing tayo doon kanina sa pinuntahan natin. Yan, nag-harvest pa sila doon. So yung harvest nila, ito na yun. Yung mga swordtail. Ayan, oh. Ito nyo kung gaano kadami guys. So tansya natin dito, 1,000. Ayan, oh. Kung gaano karami. Ayan, kukumpulan sila dito, oh. Tapos marami rin ako nakita mga hipon. Ayan, oh. Sa dulo, yun, may mga hipon din na kasama. So, dumami rin ng dumami. Pero yan, ano yan, kumbaga normal na lang dito sa farm. Ayan, oh, ang dami. Ayan, oh. So, ito, isang variety pa lang to. Then, ito pa yung mga lalagyan nila. Marami pa. So, ito rin yung ginagawa nila after dun na i-harvest sa mud pond. I-quarantine muna nila, no? So hindi naman yan agad-agad pwedeng ibenta rin sa mga pet store dahil kailangan pa siyang i-quarantine. Ayan, i-condition muna dito bago nila i-out. Dami guys, ayan, oh. Tingnan nyo kung gaano karami yan, oh. Ayan. So ngayon guys, punta naman tayo dun sa kabila sa mismong main na farm para check natin yung iba't ibang klase naman ng isda na nandun. So guys, dito naman tayo sa next area. Ito yung kanina pinuntahan natin kung saan nila nilagay yung unang harvest ng mga swordtail. Ngayon, pasok tayo dito, pakita ko sa inyo. So, sobrang na-amaze ako dito guys. Ang dami, ayan, oh. Ito, oh. Oh, gaano karami mga isda dito guys, ayan, oh. Ito po, oh. Hindi ko alam kung saan yung uunahin ko. Grabe, ang angelfish. Mga malalaki na, halos breeder size na rin. Tapos may mga danyo, may mga ano din dito. Ang bihira, ang dami. Ayan, oh. So ito pa. Ang dami. Uy, ito pa, may Oscar pa sila dito. Ayan, oh. Albino tsaka Tiger Oscar. Mga long fin. Ang bihira. Ayan guys, oh. Tingnan nyo kung gaano kadami. Napaka-solid na ito. So, ayan, kasama pa rin natin si Kuya Third. Bali, dito Kuya Third, ano ba yung iba pang mga isda na makikita natin dito? Puro Corydoras. Corydoras. Kasi guys, dito sa farm nila, marami tayong nakita dito ng mga nakasala ngayon na Corydoras. Actually, binibreed yun nila Kuya Third, no? Then, eto, may gapi pa sila dito. Ayan, oh. Mga gapi. Madami rin sila dito. And then, Corydoras, check natin dito. Kaya Third, nakita ko, ah. Ayan, oh. Ito. So, yung mga tank nila dito, mga breeder size na rin na dito. Mga breeder size.
Ilang variety ng Corydoras yung nandito? May panda, pepper meron ka rin? Oh, meron. Meron din. Julie. So halos karamihan ng panda nandito rin sa'yo lahat. So ayun. So halos yung variety ng Corydoras dito nyo makikita sa farm nila. Kasi meron ditong mga albino din. May mga ordinary na color. Nandito yan. Ayan o. Lahat mula dun sa dulo. Nakikita nyo yan. Tapos yung ibang tank nandito. Angelfish ba ito kuya? Yung mga naka-pride na nandito? Wala. Sa kabila. So mula doon, yan mga Corydoras, ayan o, hanggang dun sa dulo. So i-check muna natin dito guys, yung iba pang makikita natin. Ito yung angelfish. Ano tong ano kuya? Blue Gurami. Ha? Blue Gurami. Blue Gurami. Or ito guys, Blue Gurami daw. Lumalaki din yan kaya? Kumbaga parang pinaka-breeder size na yan. Kasama nila dito yung mga angelfish, may mga platinum, tapos may mga Corydoras din na yun, okay? So yan, Corydoras, albino. Ayan. Dito talaga ako natuwa, oh. Guys, oh. Usually sa mga farm na napupunta natin, bira tayo nakakita ng sobrang dami ng mga Oscar fish dito. So may albino sila na long fin, ayan, oh. Kita nyo, gabi, ang dami, oh. Solid. Ito mga ano na to? Gagawing breeder, mga naka ano na to? Standby, no? Pag usually ba kuya pagka ano sa Oscar, ilang taon bago maging breeder? Mga 2 years siguro yan. 2 years bago sila maging ano breeder talaga. Tapos ito pa yung mga Pohaco swordtail. Tapos meron tayong nakita ditong blue polar parrot. May mga albino din. Eh, dami guys, eh no. Libo talaga yung mga isda dito, eh. Nasa bungad pa lang tayo guys, eh no. Grabe, napaka-solid. Tapos may mga pare pa sila ng ano, blue polar, and then meron pa silang mga rancho goldfish dito na mga iilan. Check pa natin dito. Ito pa yung ibang isda nila. Ayan o. Nasa baba lang guys, pero makikita niya, ang dami dyan, eh no. Dami. Ayan o, sa gilid o. Ayan o. Ah, grabe. Yun po. Yung pa sila sa gilid guys. Dami. So check natin. So ang dami rin mga tanks na nandito dito. Ito pa. Danyo no kuya? Okay. Hindi, Red Cross. Ah, Red Cross. Okay. So yung isang part doon, ano yun? Red Cross din. Kala ko danyo. So dito guys, Red Cross. Yung mga nandito, ayan o, libo, ayan o, dami. Pambira, ayan o. Magsasawa talaga kayo sa isda dito guys. Mapapasyal kayo dito. Napaka-solid. So check naman natin yung ibang isda dito sa pinaka main area, kung saan dito sa nag-breed. Check natin guys. So guys, nandito tayo naman sa pinaka main area nila, na kung saan yan, mapapansin nyo, ang daming mga tanks dito. I think mga nasa 35 gallons ba ito kaya? 50 gallons. Ayan. So sabi ni Kuya Third, yung iba daw dito is mga breeder. Dahil sa sobrang dami ng mga isda at pag nagsalang sila, kinakapos din ng lagayan. Tapos, eto, nandito yung mga for shipment na to na kuya. Yung mga order. Ayan o guys. Ang dami oh. Ito pa. Ayan mga order. Saan naman ang destination nito kuya? Mga agent yan. Mga sa agent na rin. Tapos eto, meron sila ditong peacock bass, no? Anong line ulit ito? Monoculus. Peacock bass na monoculus. So, ito yung kauna-unahang farm na nabisita natin na nakakapag-breed ng peacock bass dito. So, ito na yung mga sample ng ano nila, grow out nila. Ayan guys, oh. Napaka-solid. So, yung iba pang makikita natin dito, balik tayo dito sa unahan. So, mga naka-standby ngayon kasi lalagyan nila to at sasalangan ulit for breeding. Pero dito, halo-halo na, may mga breeder size na mga danyos, may mga green, may balloon molly din. Ayun, ang laki. Ayun, oh. Ayun, oh. Grabe, yung laki ng balloon molly. Tapos, ito pa yung breeder size na mga zebra at saka pink danyo. Then, sa baba, ayun pa yung mga ibang color ng mga danyo nila. Alright? And then, dito, silipin muna natin dahil may nakita tayong malalaking pond na 4. So, which is ginagamitan nila ng Aquaspeed na multipurpose gardening pump, no?
So ito is bagong product ulit ni Aquaspeed. Bali marami siyang gamit, no? Hindi lang pangisdaan, hindi lang pang pond, pwede sa garden, pwede sa swimming pool. Marami siyang gamit. At ang kagandahan dito, kung mapapansin nyo sa setup dito, naka-submerge yung pinakamotor niya. Yung setup na yan isa, which is ayan yung isa. And pangalawa, kung ayaw nyo ng setup na nakalubog yung motor sa tubig, pwede rin siya dito na naka-outdoor siya. Ayan, hindi siya umiinit. Ayan. So nakadrop lang din yung piping sa baba kung saan yung tubo na to, tapos ibabato niya naman return pag ganun. So kung prepared nyo yung ganitong setup na naka-hiwalay siya sa naka-outdoor siya, naka-angat siya sa tubig, or kung gusto niyo naman is naka-submerge kagaya nito. Ayan, kita nyo. So lakas, grabe. So dito kuya, anong usually ng mga isda yung makikita natin dito? Hammerhead. Hammerhead na albino? Black, ito. Tapos meron pang, ano ba yung mga dito? Tinfoil? Tinfoil, mga breeder yan. Ito guys, mga breed. Nag-breed din kayo tinfoil? Ah, okay. So nakakapag-breed na rin sila ng tinfoil. Sobrang namamangha ako kasi yung mga nabibreed nila, halos dito ko lang din na nabalitaan ngayon, no? Dahil first time lang natin makabisita rito. Yung mga ibang isda, halos dito sila nakakapag-breed. Tapos meron pa ditong mga malalaking koi. Ayun, Tapos ito, ang ganda na ito. Anong to? Mayan Koi. Mayan koi. Grabe, ang ganda ng pattern ito. Ayun, kita nyo, healthy yung mga isda nila kahit na sisikatan ng araw. Ayan, Mamaya sisilipin pa natin yung mga concrete pan doon. And sa likod, marami pa to guys. So tapusin nyo yung video na to guys dahil mamimigay din ako ng Aquaspeed. Eto, sa may mga fish pan dyan, mamimigay ako ng Aquaspeed. At tapusin yung video na to, sa dulo ng video i-explain ko kung paano nyo mapapanalunan to. Alright? So check natin yung ibang stocks pa nila dun sa likod. Ayan, papakainin ni Q3 yung mga hammerhead. Grabe. Guys, kita nyo, nagkakainan na sila dito. So, mabibilis din. Ito guys. Ayan, kita nyo yan. So iba-ibang size yung mga naan dito. Mga ilang months na yan, sir? Mga 2 months yan. 2 months. Pero balita ko ito may season lang din ng breeding niya, kaya tama ba? Usually mga anong buwan siya na i-breed madalas? July. July. June, July yung pinaka-breeding season. Ang dami.